Purihin po natin ang Diyos sapagkat binigyan po tayo ng oportunidad para muli makasamba, muli ay makakinig ng mga mensahe at ng awit. At yung awit na yun, yung pinaka preparation kasi lahat ng awitin which is about Jesus Christ ay nakatulong lahat dito po sa Aklat ng Steps to Christ. Dito po sa bahagi ng chapter 7, masasabi ko kung ako yung uunawa ko nito. Ito yung pinaka-puso nitong Steps to Christ. Dahil sa 30 chapters, nandito na po yung next step, kung paano po magpapatuloy ang isang unbeliever na naging believer na siya ni Jesus Christ. Tayo po yung nalangin. Analyze pa at nagre-reflect, siguro mahaba na yung isang oras para maunawaan po natin itong chapter na to. Basically, ang chapter 7 po ng Steps to Christ nito na entitled The Test of Discipleship. Na ito nga po, basically, sa mga beginners na nag-aaral po ng Biblia, na ang tinuturo po dito ay patungkol po sa buhay na pagtanggap sa ating Panginoon Hesus, ay dito po natin masusumpungan na meron palang sukatan. May sukatan sa isang tao na kikilala sa ating Panginoon Hesus. When we speak about disciple, ang ibang kahulugan nito ay learner o estudyante. Kaya nga po ang isang alagad na tinutukoy po dito sa lesson na to ay he or she started from the old, becoming new, and from death to life. So ito po yung ating susundan. Pero ilan po dito yung mga bagong Adventist? Kami bago, okay. So, at least din bago. Kasi sa ating matagal na sa pananampalataya, sa mga bata na medyo hindi pa nila siguro naunawaan ng kalaliman nitong mga salitang ginamit dito, ay maraming sasabihin nyo, nakasulat pala dito yun sa chapter na ito. Pakinggan niyo po Dahil gusto kong gawing pundasyon itong Acts chapter 4 verse 12. Sa buong sanlibutan, wala pong kikilalanin ang mga naligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus lamang. Walang ibang daan na sukat nating ikaliligtas, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya siya po ang daan, siya din ang pintuan para sa sanlibutan na nagkasala. Kaya nga po ito po ang pinaka-matamis sa lahat ng malalasak ng isang nagkasala na tanggapin niya ang ating Panginoon Hesus bilang kanyang personal na Panginoon at Tagapagligtas. Now, gusto ko lang pong himayin muna para review ito pong ating pag-aaral. Kasi ang pasimula ng paglakad kasama ng ating Panginoong Hesus ay nagsisimula siya kapag ang isang tao ay naunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos. The next step, pag nakita, naunawaan, at nagawa nitong tao ito ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, makikita niya naman yung kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat sapagkat siya yung makasalanan. At walang sino man na makatutubo sa kanya kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. So yun yung next step. And yung third step, kapag nakita na ng isang tao na makasalanan siya, na kailangan niya ng tagapagligtas, mararamdaman niya na siya ay nangangailangan ng tagapagligtas. Nakita niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. Kaya nga po ito, binanggit dito sa yung mga succeeding chapter, nandiyan na yung pagsisisi, repentance, confession, pag-amin sa kanyang kasalanan, and the need to consecrate, or siguro kung
bibigyan natin ng ibang kahulugan ito na ang isang tao na nagsisi, inilala niya ang kanyang mga kasalanan, dapat seryoso siya na gusto niya talaga magkaroon ng pagbabago. And the next step pagkatapos po nito, dito na po magsisimula yung tinatawag na change or yung pagbabago. Magaganap lang po yung pagbabago through the seed of faith and acceptance. Sundan nyo na lang po mga kapatid. At pagkatapos po, sumibol itong seed na to, papasok na po itong chapter 7 na itong seed na to, ito ba'y lalaki, ito ba'y mabubuhay, ito ba'y magdadahon, ito ba'y magbubunga, ito na yung sukatan na pag-usapan po natin. Now, ang ginamit po dito talata is yung 2 Corinthians 5 verse 17, which is, ito nga po, alam na ng marami, if everyone is in Christ, ano po sabi niya sa talata niya? He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, ito malinaw lamang po sa bawat isa na ang sino man na tumanggap sa ating Panginoong Yesus ay dumadaan siya dito sa tinatawag na transition na kahit na naiisip niya na wala naman diferensya sa akin. Pero once na nakita ko si Kristo, sasabihin ko, Lord, hindi ko kaya baguhin sarili ko. Meron dapat mabago. If this old, kailangan mawala, kailangan mapalitan ng bago. Now, gusto ko pong tanongin ng bawat isa mga kapatid. Does anyone knew or know the start of their conversion process? Alam po ba natin kung kailan po tayo, nandun po sarili ko. Kailan po kayo nagsimula doon sa tinatawag na conversion process? Tandaan niyo po ba? Kasi yung iba sinasabi, simula nung nang-bautismo na ako, nagkaroon na ng conversion sa akin. Which is reasonable naman. Kasi nga, nung hindi pa nila tinatanggap ang Panginoon Hesus sa pamamagitan ng bautismo, ay parang wala pang pagbabago. Pero sa totoo lang po, interviewin niyo po yung mga nabautismohan. Pagkatapos nilang binyagan, pagdating ng hapon, sasabihin sa inyo, Brad, last na to maninigarin niyo lang ako, last na. So, ibig sabihin, yung conversion, hindi pa totally nagbabago. Simula nung nagpabautismo sila. At marami pong kwento tungkol dito. Kaya nga po, ang pinaka sinasabi po dito sa chapter 7 na ito, hindi po natin malalaman kung kailan po nagkaroon ng conversion sa buhay natin. Bakit po? Sabi po sa John chapter 3 verse 8 na kagaya rin po ng hangin. Ang hangin po, hindi po natin nakikita, invisible po yan. Pero, nararamdaman natin. Kagaya ngayon, nakapagtaka. Akala natin tuloy-tuloy na yung init ng summer, pero sobrang lamig ngayon sa labas. Alam natin na dapat summer na, pero bakit malamig? Nararamdaman natin yung hangin, invisible, pero nararamdaman natin, pero hindi po natin alam saan ba nagmula itong malamig na hangin na to. At ito po, sabi nga po, ang conversion ay kagaya po nito, which is related po sa activity ng Holy Spirit sa isang tao na tumanggap sa Panginoong Hesus. Being born again, ang sabi dito, of the Holy Spirit works in the human heart. It is silent. Tahimik po yan. Kasi hindi natin alam eh. It is imperceptible, but its effects are manifest. Sa isang tao na-convert, tahimik, hindi mo mapapansin, pero makikita po natin yung pagbabago. That is the power of God's grace. And we can tell the life of one person when change starts happening when we see the contrast. So, ibig sabihin mga kapatid, masasabi lamang po natin, hindi po tayo yung magde-declare na converted na ako. Hindi po eh. Makikita po yun, magmamanifest sa buhay ng isang tao. Dahil nakikita po yun
na unti-unting nababago ang buhay ng isa. Ayan, mapapansin niyo po yan. Sigurado po ako, hindi lamang po sa ating mga sarili, meron po tayong mga kakilala na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Na sa kanila pong paglalakbay bilang Kristiyano, hindi bigla yung pagbabago. Kahit sila, hindi rin po nila masasabi sa atin na kahapon nagbago na ako at tuloy-tuloy na ako. Hindi po ganun eh. It is gradual, it is silent, it is imperceptible. Kaya nga po dito, binanggit ni Ellen White na napaka-imposible na magbago ang isang tao base lang sa sarili niyang kakayanan. Because man's heart, ang sabi po dito, or the flesh, is totally in enmity with God. And the heart, sabi nga po sa Jeremiah, it is deceitful above all things. So, meaning mga kapatid, walang makakapagsabi ng pagbabago sa puso ng isang tao. At hindi niya kayang sabihin na kaya kong tanggalin lahat sa isang idolab lang. Kasi nga po, the flesh or man's heart, hindi talaga siya nagtutugma sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po dito, ang katanungan na aking napansin po sa pagbabasa dito, kapag ang isang tao gusto niya talagang magbago, isa lamang po yung formula. Ang question dito ay, do we want to belong to Christ? Kasi wala na pong iba eh. Ako po ay may karanasan dito sa rehab, sa drug rehabilitation na, na marami po doon na kahit mayayamang tao, isa nga po doon na na-encounter ko, yung Chinese, napakayaman niya, yung pamilya niya talaga mayaman. Iniisip na magulang niya, kapag na-rehab ko itong anak ko, ay matutulungan ito ng mga professionals na magbago siya, mawala yung issue niya. Pero sa totoo lang po, ilang buwan, ilang mga araw na nasa loob ng rehabilitation facility itong lalaking ito, ay talagang, kumbaga, nung time na kinausap namin siya, nandun pa rin sa puso niya yung galit sa kanyang mga magulang. Kasi lumaki pala siya na hindi siya masyado nabibigyan ng attention ng mga magulang niya kasi mga negosyante sobrang busy nila. So, para sa kanya, hindi niya naramdaman yung pagmamahal ng kanyang mga magulang. Naghanap siya ng paraan para, kumbaga, ma-divert yung kanyang attention at kumbaga mapaligaya niya yung sarili niya. Kaya nga nangyari, kahit na itong lalaking ito, ang dami mga professionals doon, mga doktor, mga psychiatrist, mga psychologists, na tinutulungan siya para sa pagbabago. Kung tinanong namin siya, Sir, kamusta po? Sa palagay niyo, pag lumabas kayo after this week, palagay niyo, nagbago na ba? May pagbabago na ba? Alam niyo po, hindi niya masagot. Kasi nga po, sa totoo lang, walang sino mang tao kayang bumago ng puso ng kanyang kapatid. Ang kapangyarihan lamang po ay magmumula sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po dito po, anyone who wanted to belong to Christ, expect change.